ang lobo at ang uwak. Noon unang panahon, may isang gubat na puro hayop lang ang naninirahan at hindi kailanman pumupunta ang mga tao. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, namuhay ng payapa ang mga hayop. Lahat sila ay may natatanging katangian. Halimbawa, ang unggoy ang malikot, ang chipmunk ang duwag, ang leon ang matapang, ang gazelle ang mabilis, ang pagong ang mabagal, ang zoro ang mapangahas, at ang mga bubuyog ang masisipag. Walang hayop sa gubat ang nakikisama sa mayabang na uwak. Hindi nagustuhan ng uwak na ibahagi ang kanyang pagkain. Minsan ninakaw niya ang pagkain ng ibang mga hayop at lumipad palayo. Pinag-uusapan ng lahat ng mga hayop ang gahaman na uwak na ito at kung paano kailangang turuan siya ng aral. Ang Zoro ang unang nagsalita dahil siya ang pinakamatalino at pinakamapanghahas. Iniwan ninyo lahat sa akin. Magpapatawa ako ng ganong kalokohan sa makasariling uwak na hindi na siya makunwaring mayabang at hambog muli. Isang araw, labis na nag-utom ang uwak. Sumulak at lumipad siya, naghahanap ng pagkain. Dumating siya sa isang kalapit na pamayanan matapos lumipad ng ilang sandali. Sigurado siyang makakahanap ng pagkain doon. At sa katunayan, natuklasan niya ang isang napakalaking hiwa ng keso sa isa sa mga bintana ng bahay. Dapat ko bang kainin ang keso dito? Hindi ito magandang idea. Hindi ito ligtas. Mas mabuti kung ibabalik ko ang keso sa gubat at kakainin ko ito ng maginhawa. Habang pinagmamasdan mula sa malayo, nagpasya ang Zoro na kumilos upang alisin ang keso sa labi ng uwak. Lumapit ang Zoro sa puno kung saan nakaupo ang uwak. Sa puntong iyon, kinakagat-kagat ng uwak ang keso na inilagay niya sa sanga. Nang makita ng Zoro ang keso, nanlumeng ang kanyang bibig at sinimulan niyang planuhin kung paano niya ito makukuha. Mahal ko ang keso. Sa tingin ko, nahanap ko na ang aking almusal. Pero paano ko makukuha ang keso? Iniisip niya at iniisip niya. Tumayo ang Zoro sa ilalim ng puno at sinabi sa uwak, Kamusta, kaibigan ko? Ano ang kinakain mo? Hindi ko pa kailanman nakita ang ganito. Tinatawag nila itong keso. Kinakain ito ng mga tao. Interesado ako sa lasa. Maari mo ba akong ibahagi ng ilan? Hindi pwede. Alam mo ba kung gaano kalayo ang nili para bilhin ang keso na ito? Kaya no, ibabahagi ko sa iyo ang pagkain ko at magkakabawi na tayo. Bakit ako magtungkol sa masamang pagkain mo? Ang keso na ito ay medyo kakaiba. Hindi mo ito mahahanap kailanman gusto mo. Ano man ang sinabi niya, hindi na paniwala ng Zoro ang uwak na ibahagi ang kanyang pagkain. Matalino ang Zoro, ngunit pantay na matalino rin ang uwak. Kaya sa pagkakataong ito, bumuo ang Zoro ng isa pang ideya. Sige, kainin mo ang keso mo. Ayoko nito, pero pakiusap, hayaan mo akong lumapit sa iyo at tingnan ang napakagandang kesong ayaw mong ibahagi. Nang magungol ang Zoro sa puno, kinuha ng uwak ang keso ng matakot at tumakas sa ibang sanga. Sa pagkakataong ito, lumusot ang Zoro sa ilalim ng ibang puno kung saan naroroon ng uwak, ngunit ayaw ng uwak na ibahagi ang kanyang pagkain. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, bumuo ang Zoro ng bagong plano. Ano ang pinakamahalagang kahinaan ng uwak? Siya ay mailang at mayabang. Marahil dapat kong samantalahin ito at kunin mula sa kanya ang pagkain na yon. Uy, kaibigan ko, alam mo ba kung bakit talaga ako bumaba rito? Upang hindi mawala ang keso sa kanyang bibig, nagtanong siya nang hindi binubuksan ang kanyang tuka. Ano? Sinabi ng ari ng mga leon, nakahanga-hanga ang iyong pagkanta, ngunit hindi ko pa naririnig ang iyong boses. At tila kapag ikaw ay kumanta, ang lahat ng nilalang sa paligid mo ay nabibighani. Nang marinig ito ng uwak, pinukol niya ang kanyang mga balahibo at nagsimulang magmukhang lubos na kumpiyansa sa sarili. Kakanta ka ba para sa akin?
Ang uwak ay lubos na natuwa sa magagandang komento ng Zoro. Kantahan mo ako ng kanta para marinig ko ang iyong kamanghamanghang boses at maipabatid ko ito sa aking mga kaibigan. Sa wakas natuklasan ng Zoro ang mga mahihinang bahagi ng uwak. Sa wakas, nang buksan ng uwak na mahilig sa sarili ang kanyang tuka, natapon ang keso sa kanyang bibig. At nandun na naghihintay ang Zoro upang kunin ito. Natulala at hindi gumalaw ang ibon. Oh, tingnan mo ito ngayon. Ang iyong magandang keso ay nahulog sa aking bibig. Ang sarap nito. Ang kayabangan at pagiging mailang ng uwak ang naging dahilan upang maagaw ng Zoro ang kanyang pagkain. Kaya, mahal kong kaibigan, ano na ang natutunan natin? Hindi mo dapat isipin na mas dakila ka kaysa sa tunay mong pagkatao. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng naririnig mo. Hindi mo dapat ipagmayabang na ikaw ang pinakamahusay. At huwag mong kalimutan. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang talumpati, humbalis ang Zoro at nawala sa makakapal na gubat. Mula noon, tumigil ang uwak sa pagiging mayabang at makasarili. Palagi siyang may mabuting pakikitungo sa ibang mga hayop at ibinabahagi ang kanyang pagkain. Ang wakas.